kapupulutan natin ang aral. Kasi pag tinanong tayo, bakit tayo naging Pentecostal? So, Pentecost ay pista ng pag-aani. At dito mga kapatid, bakit itinapat o itinaon ng ating Panginoong Hesukristo na ibuhos ang Espiritu Santo sa pista ng pag-aani? Normally, ang okasyon na yan ay marami pong mga mananampalataya diyan galing sa iba't ibang lugar at papunta sa Jerusalem para ipagdiwang ang kapistahan ng pag-aani. Ibig sabihin, sinadya talaga ng Panginoon na ibuhos niya ang kanyang Espiritu Santo na maraming makasaksi. Pero yung mga tao nakasaksi sa pagbuhos ng Espiritu Santo, yung mga tao nakakita sa kanila sa pagbuhos ng Espiritu Santo, ang sabi sa kanila, mga lasing sila. Dahil mayroon pong nangyari at kaganapan sa kanila na yung tayo na yun lang nakita ng mga tao na laging pupunta in the day of Pentecost. Nakita nila na mayroong nangyayaring kakaiba. Nakita nila ang pagbuhos ng Espiritu Santo. Anong layunin ng Diyos? Bakit sa araw ng Pentecostes binuhos ang Espiritu niya? Dahil kung ang Pentecostes ay pista para sa pag-aani, yung pagbuhos ng Espiritu ng Diyos sa lahat ng mga alagad nung time na yon, ay yun po ang pagsisimula ng pag-aani ng kaluluwa. Dahil hindi tayo pwedeng maging manggagawa at mag-aani ng kaluluwa kung wala kang Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Amen. Hello? Amen. Dahil wala pong mga alagad ni isa sa kanila na nangaral ng salita ng ating Panginoon without the Holy Ghost. Kaya naging saksi sila. Naging true witness sila. At iba't ibang lugar ang kanilang napuntahan at kasama sa kanilang pinapangaral ang pagbuhos ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Na ang ebidensya, makikita rin natin sa Bible. Tama? Palapakan natin ang ating pong Panginoon Diyos. So, ang number one na layunin na dapat po natin maunawaan bakit napakahalaga po ang Espiritu Santo ay unang-una, kapangyarihang magpatotoo. Amen? Dito ba mga kapatid, kaya natin magpatotoo na totoo ang Diyos? So, paano tayo maging witness, patunayan natin paano naging totoo ang Diyos? Ano ba pwede natin ipatotoo? Kaya ba natin ipatotoo ang Holy Ghost? Kaya ba natin magpatotoo about the Holy Spirit? Kaya? O basing magkinayang ukat na tunaw. Ang taong may Holy Ghost, kaya nating magpatotoo na magkapangyarihan yung Diyos na ating sinasamba, na yung Diyos na ating sinasamba, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, nagbabago ng buhay ng tao. Amen. Amen? Amen. Hindi tayo kayang baguhin ng tao. Nabago tayo dahil sa Espiritu ng ating pong Panginoon. Hello? Amen. Okay pa ba kayo dyan mga kapatid? Amen. Ang layunin ng Espiritu Santo, bakit pinangako ng Panginoon sa atin yan? Ang layunin yan, may karoon tayong lakas ng loob na magpatotoo at mayroon tayong tapang sa paglilingkod. No, lahat ng matapang dito, taas ng kamay. Wala nang nakataas ng kamay. Walang matapang. May Holy Ghost tayo mga kapatid, wala tayong tapang. Kaya yung mga alagad sa Bible, mga taong wala rin tapang yan. Mga taong walang alam, mga taong walang mga pinag-aralan. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag muna kayong basta mangaral hanggat wala kayong Espiritu ng Diyos. Nung nagkaroon sila ng Espiritu
Santo, yung mga taong doon ay naging matapang. Amen. O, di ba? Nung wala pang Holy Ghost si Pedro, anong nangyari sa kanya? Di ba nung ini-persecute ng ating Panginoon, nung ipapako na siya sa cross, nung hinagupit siya, di ba may lumapit kay Pedro? Di ba kasama ka ni Jesus? Ano sabi ni Apostol Pedro? Ano sabi? O, di ba hindi? Sino yung sumagot? Parang alanganin ka, Pastor eh. Di ba? Di ba ikaw kasama ka ni Jesus? Ano sabi niya? Hindi. Takot siya eh. Naduwag si Apostol Pedro. Kaya 3 beses niya dininay ang ating Panginoon. Pero nung nakatanggap siya ng Espiritu Santo, anong nangyari kay Apostol Pedro? Anong nangyari sa kanya? Naging matapang na, nangaral na siya. Dahil ang taong mayroong Espiritu Santo ng ating Panginoon, mayroong kang tapang na ipangaral ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng ating. Kaya nga 3,000 kagad na baptize siya. Praise God. Sa madaling salita, ang taong mayroong Espiritu ng Diyos, magkaroon ng tapang. Kaya dapat tayo mga kapatid, mayroon na tayong tapang sa paglilingkod. Kung mayroon tayong Espiritu ng Diyos, anong klaseng tapang yun? Kahit hadlangan ka ng pamilya mo, kahit hadlangan ka ng asawa mo, hindi ka mapapibigil. Maglilingkod ka sa ating Panginoon, dahil may tapang ka na ngayon na ipaglaban ng ating pananampalataya. Amen? May tapang ka na ngayon magpuri. Dapat hindi na tayo mahihayin pumalakpak. Pwede mo natin palakpakan ng malakas ang Panginoon. May Holy Ghost ka na eh. Every time na tayo papalakpak, huwag natin tipirin ang Diyos sa ating mga palakpak. May Holy Ghost ka na eh. O ano pa? Yung praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Naranasan ko rin yan, Sister Beth eh. Hindi kaya rin ako magsabi yung praise the Lord. Kaya sana yung nagbang ko sana. Maulaw mo ka mag-hallelujah, kaya sanay mo na ako sa anan, ganyan. Pero pag mayroon kang Holy Ghost ng ating Panginoon, pinago tayo ng Diyos, pinagaling tayo ng ating Panginoon, hindi na dapat tayo mahiya. Pag sinasabi, praise the Lord, purihin ka, Panginoon, dahil pinago mo akong buhay ko. Purihin ka, Panginoon, sinasamba kita, dahil wala akong karapatang tumanggap ng Holy Ghost. Pero salamat, nung nagkaroon ako ng pananampalataya, binigyan mo ako ng Holy Ghost. Alam niyo po ba bakit every time na nag-aawitan tayo, nagsasayawan tayo, tinatabi yung upuan? Sa dati namin pananabahan ko, walang ganyan eh, kasi walang Holy Ghost. Okay lang kami, nakaganyan. Para mga natalo sa sabo, natalo sa sigal, okay na kami doon. Kasi yun ang turo sa amin. Pero dito pala, pag may Holy Ghost ang tao, pag mayroon na tayong tapang sa paglilingkod, hindi ka mahiya, wala kang pakialam kung sino yung makakakita at makakarinig sa iyo. Ang importante, gagawin natin yan sa Diyos na nagbuo sa atin ng Espiritu. Kaya nga po nakakalungkot mga kapatid, every Sunday, tayo ay mayroong Holy Ghost na tamad pa rin tayo magpuri sa Panginoon. Lahat ng mayayain mo sabi, praise the Lord. Kapatid, mahihain talaga kayo. Totoo yan, kahit may Holy Ghost ka, nahihiya pa rin tayo. Pero pagdating sa paglilingkod, tanggalin natin ang ating hiya. Magkaroon na tayo ngayon ng tapang, magkaroon na tayo ngayon ng lakas ng loob. Kahit wala akong pamasahe, pastor, kahit wala akong pera. Ngayon nga, pastor, wala akong almusal. Pero mayroon akong tapang na kaya kong maglingkod, kaya kong sumamba, kaya kong magpuri sa Panginoon sa panahon na kahit may sakit ako, kahit may problema ako. Amen. Dahil yung Holy Ghost, yun yung magkukonvict sa atin. Yung Holy Ghost, siya yung mangungusap sa atin. Anak, problema na yan. Simple problema lang yan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil kung wala tayong Holy Ghost, sino tutulog sa atin? Hello? Palagpakan natin ang ating Panginoong Diyos na nawa, binabago tayo ng Holy Ghost sa ating pong mga kahinaan. Dahil yung Holy Ghost na ating pinag-uusapan, yung banal na Espiritu na ating pinag-uusapan, ay wala pong iba yan,
kundi ang Diyos. Takot ba tayo mga kapatid na panahanan ng Espiritu ng Diyos? Lahat ng hindi takot, pwede pakita sa kamay. Amen. Yung hindi nagtaas ng kamay, takot na panahanan ng Espiritu ng Diyos. Anong ikatakot natin? Kailangan natin ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Amen. Kailangan natin ng Diyos. Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Hallelujah. Malalim po yung talata na yan, mga kapatid. And when they prayed, the place was shaken. Nakakalungkot ang lugar na ito kung tayo nagpipray, walang pagpuhos ng Espiritu ng ating Panginoon. The evidence that the place had the Holy Spirit of God, they were shaking. Hindi lumindol ng malakas para takutin ang tao. The place was shaken because of the Holy Ghost. Kaya, hindi pwedeng ang isang tao na may Holy Ghost parang tuod. Lahat pa dito nagpipray. Amen. Lagi ko pong sinasabi mga kapatid, every time na mayroon pong tatayo sa likod ng pulpito, kailangan baka pa natin sa prayer. Kasi kung dalawang tao lang ang nagpipray, nabuhusan ng Espiritu ng Diyos, dalawang tao lang ang magkaroon ng Holy Ghost. Yung mga alagad, bakit lahat sila? More or less, nasa 120 sila. Bakit lahat sila binuhusan ng Espiritu ng Diyos? Kasi lahat sila nananalangin. Kaya huwag tayo pumunta ng church na hindi tayo nananalangin. Anong binabalik-balikan natin sa church? Makakita ng gwapo at magaganda? Lahat tayo mamamatay. Tama ba mga kapatid? Ano bang pinunta natin sa church? Ang makinig lang, ang kumanta lang. Pumupunta tayo sa church because of God. Amen. And the God that we serve is the Holy Spirit. At yung Espiritu ng Diyos gustong manahan sa ating mga buhay. Paano siya makapanahan? Hindi nga tayo nagpe-pray. Paano siya makapanahan? Marumi ang ating puso. Kaya na tayo mayroong devotion. Amen. Kung tayo mag-ugali, mga kapatid, sa church na lang ako magpe-pray, mag-pray tayo sa bahay. Pray without ceasing eh. Hello? Amen. Kaya nawa, mga kapatid, utang na loob. Kung natin hayaan matapos ang 2026, nahihiya pa rin tayo magpuri sa Panginoon. May Holy Ghost na yun, magkaroon tayo ng lakas na loob. Amen. Hallelujah. Kailangan makita sa atin yung ebidensya. Yung mga alagad, nakita sa kanilang ebidensya eh. Amen? Makita sa atin yung ebidensya. Anong tawag dito mga kapatid? Ayan, yung tatlo na yun. Ilaw. Bumbilya. Bakit may bumbilya? Anong layunin ng bumbilya? Para saan ang bumbilya? Magbigay ng? Pero pag tinanggal ko yung bumbilya sa kuryente, wala yun. Magkakaroon lang siya ng visa kapag nakakunig sa kuryente. Ganon din tayo mga Kristiyano. Amen. Para din tayo bumbilya. Pag hindi tayo nakakunig sa Espiritu ng Diyos, hindi tayo nagliliwanag. Kaya sabi ng Bible, dapat maging asin at ilaw tayo. Paano tayo maging ilaw? Hindi na tayo nakakunig sa Espiritu ng Diyos. Kailangan natin makakunig. That's why every Sunday that we hear in the church, kailangan makunig yung ating puso, yung Espiritu ng
nasa Bible School pa ako mga kapatid, isa sa pinakamabigat, pinakamatagal mapilit si Sir Francis tungkol sa Holy Ghost ako. Hindi kasi ako rin naniniwala dyan eh. Sila, grabe na. Yung iba, grabe na. Puspos. Uri, nagtatalunan sila, nag-iyakan. Ako nakaganyan lang. Sige silang lihan sa akin. Kaya, ako nakaganyan lang. Tapos pagkatapos nila, magpintuan sila ngayon, mamada. Ay, grabe talaga yung Holy Ghost, ha? Grabe, pabackslide na ako eh. Yung grabe, hindi po ako ng Espiritu ng Diyos. Na magpakatatag ako, magpakalakas ako. Pero hindi pa rin ako na-convince doon. Hindi ako na-convince sa mga kwento-kwento nila about Holy Ghost. Hindi ako na-convince. Dahil ayaw ko mga maging ipokrito, nagpakatotoo talaga ako. Hindi ako interesado sa Holy Ghost. Kaya nung binigyan ako ng ultimatum na i-kick out ako sa Bible School, may mga mananampalataya na hindi sumuko. Maging yung aming faculty members, di sila sumuko. During na nagtuturo, ay nilihans ako. Kaya importante po yung lihans ng ating mga elders. At napakapalad natin pag mayroong naglilihans sa akin. Hindi ko kayang patunayan ang Holy Ghost kung hindi ko na-experience ang Holy Ghost. Amen. Maging kayo mga kapatid, hindi niyo pwedeng patunayan ang Holy Ghost kung hindi rin kayo naka-experience kung ano yung Holy Ghost. Dahil ang Holy Ghost, hindi lang yung nagsasalita tayo ng iba't ibang luka. Yung Holy Ghost makikita sa ating buhay na nagbabago ang ating mga buhay. Amen. Tama mo ba? Nilihans ako? Wala yan. Hindi obra yung lihans sa akin. Pero yung nilihans na yung puso ko, mga kapatid, hindi na kamay ng tao ang naramdaman kong lumihans sa akin. Kamay na ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit gaano ka pala katapang, kahit gaano ka pala kasama, kahit gaano ka pala kapangit ang ating attitude, mga kapatid. Hallelujah, pag ang Panginoon ang ihipo sa ating puso, walang matigas na puso sa ating Panginoon. Praise God! Sinukuan ako ng maraming estudyante, sinukuan ako ng ibang pastor, pero yung Diyos, hindi ako sinukuan, mga kapatid, na mabigyan ng pagkakataon na makilala ko siya. Hallelujah. Then, when I feel the Holy Spirit of God, number one ako noon, Sister Beth, na mangunguna na sa harap ng pulpito. Amen. Hindi na ako nahihiya, Brother Sean. Hindi na ako nahihiya magpalakpak. Hindi na ako mahiyang mag-praise the Lord. Hindi na ako nahiyang mag-hallelujah. Mag-aawitan pa lang. Ako na ang number one, pinakamalakas magpuri sa ating Panginoon. Hindi ako binago ng estudyante. Hindi ako binago ng pastor. Pero salamat sa Espiritu Santo ng ating Panginoon na kayang magbago ng buhay ng tao. Amen. Amen. Magliliwanag ka na kasi nakakunik. Alapagan natin ang ating Panginoon Diyos. Ang not drunk with wine when it ceased, but the filled with the Holy Spirit. Manalangin tayo mga kapatid na tayong lahat ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil pag hindi tayo puspos ng Espiritu ng Diyos, wala tayong ganang manalangin, tamad tayong manalangin. At minsan pa nakakatulong pa tayo sa atin po mga during time na mananalangin. Yung mga alagad, nung wala pang Holy Ghost, nakatulog ka. Tinulugan nila ang ating Panginoon. Hindi nila kayang tumagal sa panalangin. Pero nung may Holy Ghost na sila, hindi na sila mauunahan sa pananalangin. Every time na mayroon silang pananalangin, every time na mayroon silang pagsama-sama, mayroong pagbuhos ng Holy Ghost.
Kaya tayong lahat dito sa iglesia, mga kapatid, hindi lang tayo pumunta rito para pumasok lang. We need to pray that the Holy Spirit moves in the midst of us. Hello? Mahirap mamuhay na walang kapangyarihan ng Diyos. Mahirap mamuhay na hindi kasama ang Diyos. Hindi natin siya kasama physically, but by spiritually. Makakasama natin siya. Amen. Pangako niya yun, mga kapatid ko. Mahirap mamuhay ng may kabanalan na wala kang Espiritu ng Diyos. Totoo ba? Mahirap mamuhay ng kabanalan na wala kang Espiritu ng Diyos. Banal lang tayo pag sa linggo. But other day, hindi na tayo banal. Na holiness is another topic. Kaya po, inisa-isa po natin. Para alam natin kung bakit tayo, anong ginagawa natin dito sa church. Para alam natin anong layunin natin, bakit tayo sumasamba. Hallelujah! Paglilinaw lamang po, mapalik. Excuse me po. Ang Holy Ghost, hindi lamang ito emotion. Nababasa po ninyo yan sa inyong mga Biblia. Sino dito nagbabasa ng Bible? O saan mababasa yung pinuhos ng Panginoon yung kanyang Espiritu Santo sa mga alagad? Alam mo? Kita mo? Hinay. Nag-aalangan tayong sumagot. Ang nakasagot lang yung nagbasa. Ay, hindi nakasagot ang ginagawa natin sa mga Biblia natin. Huwag natin gawin pan-display ito, mga batid. Huwag natin ito pa-alin kabukan lang. Yung tablet ko, may Bible. Yung laptop sa bahay, may Bible. Yung cellphone ko, may Bible. Pag pumunta kayo sa sasakyan, may Bible. Dalawa lagi dala kong Bible. Ngayon ba mga batid, nakabasa na ng Hebrew? Hebrew Bible, Greek Bible. Pag dito pa natin gagawin yun, ano ba yung Hebrew, ano ba yung Greek? Kaya pinasimple na lang natin ang pag-aaral para maunawaan natin. Ang Holy Spirit, hindi po yan emosyon. Sabi ng iba, emosyon lang yan. May problema lang yan, kaya nag-iiniyak yan. Hindi naman din pwede na ang tao walang emosyon. Dahil pag wala tayong emosyon, patay na tayo. Tama po ba? Right. Ang Espiritu ng Diyos, kapatid, hindi lamang yan para sa mga leader. Hindi lamang yan para sa pastor. Kumalabit ka ng tatlo, sabihin mo sa kanya, ang Espiritu ng Diyos para sa akin. Amen. O kalabitin mo siya, ang Espiritu ng Diyos para din sa akin. Amen? Pag mayroon tayong Espiritu ng Diyos, mayroon kang kaagapay sa ating mga problema. May magpapalakas sa atin tayo ng hihina. May magpupuin sa atin sa buhay tayo nagkakamali. Amen? Yan ang layunin ng Espiritu ng Diyos. Makita na sa atin ang patotoo. Na tayo totoong mga alagad. Huwag po kayong mangarap na maging member sa church. Sabi nga ng Bible, go ye therefore and make disciples. Kaya mayroon tayong discipleship. Dinis-disciple tayo ng Panginoon. Amen. Ikaw at ako, dinis-disciple ng Lord. Bakit? Wala tayong alam eh. Tama? Right. Wala tayong alam. Pag mayroon naman tayong alam, tayo na rin ang naging disciples. Hello? Amen. Lahat pa dito handang maging disciples? Amen. Alam niyo po, lahat ng napuspos ng Espiritu ng ating Panginoon, lahat ng tumanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, nag-win sila ng kaluluwa sa Diyos. Tayo may nawi na? May nawi na? For the promise is unto you, unto your children, and so all that are afar off, even as many as the Lord our God shall come. Grabe. Pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, kahit nasa malayo. Kaya kung mayroong mga nagtuturo na ang sabi ang Holy Ghost ay parang sa mga alagad doon, kasinungalingan yan, afar off me. Hindi lang mga alagad naman ang binigyan ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Mananampalataya nga eh.
Kaya kung mananampalataya tayo, may karapatan tayong tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi pwede yung nagtuturo na walang Espiritu ng Diyos. Pamumusong yan at kasinungalingan yan mga kapatid. Kalinaw ba ka ng Bible? Kaya hindi lahat na nakarehistro sa Security Exchange and Commission totoong salita ng Diyos ang dala. Amen? Amen. Totoo, kayo ba mga kapatid? Na-convince ba kayo ng Holy Spirit na totoong Diyos yung inyong sinasamba? Amen. Totoo ba yung Diyos na ating sinasamba? Amen. Hindi ba tayo nahihiya magpurit sumamba? Totoo naman pala yun. Hallelujah. Hindi nga nahihiya yung wala sa katotohanan. Tayo pa kaya nasa katotohanan ang nahihiya na ipagpalaki ang pangalan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. Sabi niya, Luke chapter 11, if you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that... Kaya tayo walang Espiritu kasi hindi tayo humihingi. Kasi natatakot tayo. Bakit tayo natatakot? Kailangan nga natin yan eh. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob, para magkaroon tayo ng power. O para lang ba sa mga alagad yan? Sa sino mang mananampalataya na humihingi. Kaya every time na tayo sasambahin, humingi naman tayo mga kapatid. Right. Talawan nyo naman. Baka maubos yung ating lessons. Hindi pa rin tayo nakaunawa ng Holy Ghost. Pray unto the Lord. Amen. Kaya nga tinuturuan tayo, sabi ng Romans, kailangan natin turuan ng Espiritu paano manalangin. Kasi ang panalangin natin, Lord, bayarin sa bahay, bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa sasakyan, wala na kami budget pabili ng pagkain mo. Paano tayo tutugunin? Hindi na tayo nag-pray sa Holy Ghost. Bago yung ating pangangailangan, ipag-pray muna natin ng ating puso ay pwedeng panahanan ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Amen. Tama ba mga kapatid? Sabi niya, kayo nga naman sasama, kaya kayo magbibigay ng mabuti sa inyong mga anak. Gaano pa kaya yung Diyos na ating pinaglilingkuran ang hindi niya ibibigay ang Espiritu? Ipangako nga niya yun. Hello? Amen. Mayroon pang mga alagad na matay na bilyonaryo? Mayroon wala. Walang namatay sa kanila na bilyonaryo. Ano ang kamatayan nila? Mapait ang kanilang kamatayan. Pero mayroon silang lakas ng loob. Mayroon silang tapang. Dahil mayroon silang Espiritu ng Diyos. Right. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na pagkaroon tayo ng Espiritu ng Panginoon, maging bilyonaryo ka. Pag mayroon tayong Espiritu ng Panginoon, kahit wala tayong pera, pero as long na mayroon kang Diyos, mayaman ka. Dahil mayaman yung Diyos natin pinaglilingkuran. Hindi lang naman material ang pinag-uusapan dito, kapatid. Pagpupuri, spiritual na kayamanan ang pinag-uusapan natin dito. Right. Wala kang ang pera, pero mayaman ka naman sa pagpupuri, mayaman ka naman sa pananalangin, mayaman ka naman sa relasyon sa ating Panginoon. Winner ka pa rin. Huwag tayong mamuhay na kulang tayo sa kapangyarihang ipinangako ng Diyos. Holy Ghost baptism is true. Right. Holy Ghost baptism is very important. Dahil ang reliyon na walang Holy Ghost ay hindi sa Diyos. Dahil yung unang iglesia sa Book of Acts, ang iglesia ngayon ay puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. At salamat na kahit patayin sila, kahit pinipersecute sila, pero hanggang ngayon, hanggang sa ating kapanahonan, naranasan natin ang Espiritu ng Diyos. Dahil hindi nila kayang patayin ang Espiritu ng Diyos, hindi nila kayang patayin ang totoong pananampalataya. Maaaring mawawala tayo sa lupa, pero yung new generation, yung mga young people na pagdating ng araw, yun din ang ipangaral niya sa ating kapwa na ang totoong Kristiyano, ang totoong iglesia, may Espiritu ng ating Panginoon. Kailan sila tinawag ng mga unang Kristiyano? Nung may mga Holy Ghost na sila. Kaya ang totoong religion, hindi lang yung basta nakarehistro ka sa Security Exchange Commission. Amen. Ang iglesia totoo, mayroong Espiritu ng Diyos, mayroong Holy Ghost. Amen. Amen. Ang iglesia ba ito mayroong Holy Ghost? Amen. Ang iglesia ang tinutukoy, hindi yung building ang tao. Kaya kung tayo mayroong Holy Ghost, sagana tayo sa pagpupuri, sagana tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagkaroon tayo na tayo sumasamba, binibigay natin ang mula
lakas natin. Kaya nga nire-review natin yung mga naglalaro eh. Matagal na sa Panginoon, maglalaro pa tayo sa loob ng church. Kaya nga nire-review natin yung mga kapatid na matagal na sa Panginoon, pero hindi kayo mamuhay na may kabanalan, katapatan. Hello? Amen. God is good? All the time. And all the time? God is good. Amen! Kaya every time na tayo sasamba, Lord, salamat! Dahil totoong Diyos yung ating sinasamba. Totoong samahan yung ating sinasamahan. Amen. Pag ang iglesia walang Holy Spirit revival, hindi ko yan totoo. Hello? Pag ang iglesia, kinukonsintin tayo sa ating mga mali, hindi yan totoo. Kaya yung mga alagad na mayroon silang mga Holy Ghost, ang tapang na nila mag-review, mali ang inyong ginagawa, hindi tama ang inyong ginagawa, anong kapalit nilang kamatayan sa kanilang buhay, na yun din ang ating kasasabitin. Pero okay lang na mamatay ka, na totoong Diyos yung ating sinasamba, totoo yung ating pananampalataya. Right. Amen? Kaya every Sunday, punuin natin ang pagsamba ang lugar na ito. Kasi Amen. sayang. Sayang. Ang Holy Spirit ay pangako ng Diyos sa ating lahat.